Magandang asawa ko sa inyo lahat. So, welcome ulit sa aking channel. Shout out nga pala sa aking butihing may bahay. So, ginagawa ko tong ganito dahil para may iba naman. Kadalasan kasi sa mga video na aking mapapanood is yung kapwa lang nila vlogger, yung kanilang mga piniflex. Okay. So, sa araw na to, shout out sa aking butihing may bahay. Ayun, kita nyo naman. So, sa kahit ganong pamaraan, mabigyan natin siya ng kaunting kasiyahan. Masarap sa pakiramdam kapag ganon yung gagawin mo. So, ayun guys. So, inuulit ko. Kaya ako nagawa to kasi nga para may iba naman. So, ika nga, love your own. So, mahal ko talaga yung asawa ko. Yung iba kasi dyan, hindi ikaw. Oh, wag kang aalis. Dyan ka lang. Hindi ikaw yung tinutukoy ko. Yung iba kasi pag nakakita na ng mga sexy tulad lang ito. Ayan kita nyo. Mag heart agad ang mga mata. So hindi ikaw yung tinutukoy ko, kaibigan. So ayun. Sa araw na to, hindi muna tayo mangingisda. So ayun. Di ko inasahang sa araw na to magsisimula yung trabaho ko. So yung trabaho ko pala guys is bilang isang construction worker. So I'm proud to say that. So sa kahit gantong pamamaraan ng panghanap buhay ko, proud ako. Kahit may mga tukso man, kadalasan kasi maririnig namin na sasabihin ng iba, kayod mga walang pinag-aralan. So di lang nila alam. Yung mga walang pinag-aralan nang dahil sa kanila nagkaroon sila ng bahay na matutulugan. Di sila mababasa sa tuwing umuulan, di ba? So may mga tao rin kasi na mataas yung tingin nila sa sarili nila. Porket nakatapos sila, so di rin natin sila masisisi kung bakit nagkaganon. So ayun guys. So yun na nga, sabi ko, di muna tayo mangingisda sa araw na to. At sa araw na to, nagsisimula yung trabaho ko bilang isang construction workers. Ayan. So mamaya guys, ipapakita ko sa inyo ang aktual na aming pag-layout ng aming trabaho. So yun lang. So ito na yun guys, yung aktual na pagtatrabaho namin sa pag-layout. Ang lapad nito, ayan. So, kita nyo yung yung butas. So ang lapad nito, ang lalim is 60 at saka yung lapad ng butas is 30. So ayan, susukatin natin para makita nyo talaga ng personal kung ano ang lalim at saka ang lapad ng ating butas. So ayun guys, kita nyo yung 60. So ganon kalalim ang butas na ating ginagawa. So susukatin naman natin yung lapad niya para makita nyo yung aktual na lapad ng ating butas. Ayun guys, so kuha natin yung lapad niya at saka yung saktong lalim ng ating butas. So yun yung ginagawa naming pag-layout ng kasi itong ginagawa namin is yung bahay. So ayun, mamaya ipapakita ko pa sa inyo yung iba pang detalye ng aming mga ginagawa. So ayun guys, punta naman tayo sa pundasyon o yung sa poste. Kung ano ang lapad at saka ang lalim ng ating poste na ginagawa. So ayun guys, susukatin natin ng aktual para makita nyo kung ano ang lalim at saka ang lapad ng ating poste. Ito guys, yung lalim ng ating poste is 80. So ayan, 80. So sapat na yan para sa isang bahay na pundasyon. So hindi na siya masyadong talagang matibay yung pundasyon ng ating bahay na gagawin kasi malalim-lalim rin yung butas na ginagawa natin. So susukatin naman natin guys yung lapad ng ating butas o pundasyon ng ating poste. So ayan guys, yung lapad ng ating poste, pundasyon ng ating poste is 70. So bawat poste kasi iba-iba yung sukat
o ang kanilang mga sukat kasi ang poste na to is siya yung pinaka main, siya yung pinaka main na pundasyon o poste sa gilid. So sa bandang gilid kasi to guys. So pagdating naman natin sa bandang gitna, so medyo maliit-liit na yun kasi pang suporta lang naman yun eh. So mamaya guys ipapakita ko rin sa inyo, maya ipapakita ko sa inyo kung paano nila nilagyan o ng layout ito. Ayan, kita nyo yung mga tansi na yan. So hindi kami ang actual na nag-layout nito. So ma-advise ko lang sa inyo guys, so kapag kayo ay naglalagay ng tansi, isiguraduhin nyo na nakuhanan nyo ng level. So kapag kasi hindi nyo nakuhanan ng level itong tinutukoy kong tansi, so make sure yung butas nyo hindi nyo makukuha yung pantay na lalim. So yung iba kasi naglalagay sila ng tansi pero hindi naman kinukuhanan ng level. So yung butas nila merong malalim at meron ding mababaw. So kapag nakarating sa portion na malalim is mas malaki-laking materyales ang magagamit doon. So kailangan pag naglagay kayo ng tansi tulad nito, kailangan kuhanan nyo ng level. So yun lang yung ma-advise ko sa mga mag-layout na hindi gumagamit, na hindi kumukuha ng mga level. So kailangan lagyan nyo ng level yung tansi na gagamitin nyo para hindi naman masyadong yung mayari. So pag meron kasing portion na malalim, so malaki-laking mga materyales, so marami-rami yung mga materyales na magagamit. So ayan guys, so ito yung kabuuan ng aming ginagawa. Ayan, kita nyo. So patuloy pa rin kami sa paghuhukay. Ayun yung iba, naghuhukay pa sila. So puntahan natin yung mga ibang poste, pundasyon ng poste na ginagawa namin. So ayun, tara puntahan natin. Ito pa yung iba guys, hindi pa nila natapos sa paghukay. So ito yung mga pundasyon, layout para sa aming sukal. So ayun, ito yung ibang poste sa gilid, sa unahan tong poste na to. So sukatin din natin kung ano ang lalim at saka ang lapad nya. So ganun din guys sa kabilang pundasyon ng poste na sinukat natin is yung lalim ng ating pundasyon is 80. So ganun din sa kabila. At saka yung lapad nya, susukatin din natin kung pareho lang ba sila doon sa kabilang butas na natin. So ito guys, so sumubra pa nga. So mas mabuti na yung sobra ng kaunti, wag lang yung malaki yung sobra. So ayan, 70. So magkapantay lang sila doon sa kabilang pundasyon ng poste na sinukat natin kanina. So puntahan natin yung ibang poste, butas pundasyon ng poste, kung anong sukat nila. So tara. So ito yung isang poste, pundasyon ng poste sa harapan to guys, yung sa may grahe na. So parang may yata ito sa ibabaw, parang may canopy. So ito 3 feet yung lapad nya. So ito malaki-laking pundasyon din to. So talagang matibay. At saka yan, yung lalim nya susukatin natin. So 80 pa rin. So ayan, kita nyo 80. So katulad lang rin sa kabilang mga pundasyon na poste na tiningnan natin kanina. So ayan, 80 yung lalim din nya. Pero nagkaibahan lang yung lapad ng lapad ng butas nila. So ayan guys, punta tayo sa iba. Madali lang naman ang pag-layout nito. So ang hirap lang kapag gumagawa kayo ng layout is yung may mga katulad nito, nasa gitna siya ng aming hukay. So yan, puno yan ng nyog. So nasa gitna siya. So ito lang yung dito lang na banda, nahihirapan kami kasi
malaki-laking puno ng niyog rin ito. Ayan, pakita ko sa inyo nang makita nyo. So ayan, so malapit na rin yung natapos. So pag naghukay kasi mas madali kapag walang mga ganyang nakabara sa ating paghuhukayan. So yun guys, punta tayo sa sinasabi kong ibang butas ng pundasyon ng poste natin. So ito, maliit-liit ito. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano ang aktual na sukat at lalim ng pundasyon ng poste na to. Ayan. Ang lalim ng ating pundasyon ng poste is 80 pa rin. So yun, kasintulad lang ng ibang pundasyon na ipinakita ko sa inyo. So ang nagkaibahan lang nito as yung lapad lang niya. So ayan, 2 feet lang yung lapad ng ating pundasyon kasi pang suporta lang naman ito. Pero kahit ganito, maliit yung lapad niya, pero matibay pa rin to kasi malalim yung ano niya, hukay niya. So ayun, di rin natin matatawag na mahina. So malakas, matibay din ito kasi malalim naman. So ayun guys, yung iba't ibang sukat ng ating mga poste. So balikan natin yung sinasabi kong mga tansi kanina. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kaibahan ng tansi na hindi nyo kinukunan ng level at sa kinukunan ng level. So ipakita natin yung kaibahan. Ayan, ayan si Bossing. Ayan. Wasalak yan. Walang sama sa alak. Maagang maaga. Pangpainit ng dugo. Maya-maya yan, tulog na yan. Alright daw. So ito guys, ipapakita ko sa inyo ang aktual na sukat kung ano ang kaibahan ng tansi na hindi kinukunan ng level at saka yung kinukunan. So ito guys, 45 yung lalim niya. So ayan, kapag kasi hindi nyo kinukunan ng level yan, dito 45, pagkatapos dun sa dulo is hindi nyo masisiguro na ganun din yung sukat kasi hindi nyo kinukuhanan ng level yan tansi na inilalagay niyo. Kadalasan kasi sa mga iba hindi na gumagamit ng level. Yung tinatawag dito sa amin is mata-mata na lang. Pero gagawin mo lang yun kapag pakyawan yung mga trabaho nyo kasi madalian lang naman yun ito kasi kapag arawan ka, so dapat pulido talaga yung mga trabaho nyo para marami yung mga customer na masatisfied sa mga gawa nyo. So halika kayo guys, susukatin natin yung dulo ng tansi. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kaibahan ng hindi kinukunan ng level at saka yung kinukunan ng level. So ayan guys, asa na ba? Ayan, 45. So nakita nyo, magkapantay lang sila ng lalim doon sa kabilang dulo na kinukunan natin kanina. So ayan, sakto talaga yan. Ayan, 45. So pag kaganon hindi mo talaga masasabi na hindi mo kinukunan ng level kasi pantay lang naman Ayan yung tansi, nagsisilbing guide natin sa level natin. So ayan, so kapag hindi nyo kinukunan ng level, malamang dito mababaw at sa kabilang dulo naman is malalim. So ayan guys, yung malaking kaibahan ng pagli-layout ng hindi kumukuha ng level at saka nagkukuha ng level. So mahalaga din yun guys, lalong lalo na sa ginagamit nating mga materyales. So yun lamang po, at sana hindi kayo magsawa sa panonood ng aking video, at sisikapin ko na matapos naming bahay na to, may maibibigay ako sa inyo mga update. So ang floor area nga pala nito ng bahay na ginagawa namin is 100 square meter, pero nakikisali lang ako, hindi yung ako mismo yung nagdadala ng plano nito. So
Salamat guys. Yun lamang po. Ayun guys, si Bossing na sinasabi ko, yung wasalak, atras abante na yung lakad niya. Isang abante, dalawang atras. Mag-abot ka sa imong adtuan nga bangag, boss. Finishing. Op, op, op. Op. Ah, wala de, okay ra. Batsi na kayo, no? Tungod man ko na sa alcohol nga imong giinom. Pawalas COVID. Hindi ka manutlag COVID tayo ba? Op, op, op. Charge juga COVID. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aw, gagamitan na magkamang. Ya, mubangag pa ka diya. Gamay ra. Gani alak-lak karon lok-lok. Oo. Atras sa bante naman. Slow mo naman kay dinugsakan, boss. Slow mo na kayo. Ipalayo gyud ang tili mo kay basig. Basig maapil ba? Lami ikining tandu ayo. Ito guys, ito yung naubos ni Bossing. Kaya atras abante na yung lakad niya. Ah, lami naman kay duot pala. Ah, dalalawas naman pagkaduot boss. Ah, video. Video lagi ni. Kaya pa man ka? Di na kadulot ang pala. Wala yung kusog ang pala, boss. Lami kay lapad ay. Lami kayo? Nya, kadumdum baka sa inyo ah. Gamay. Lang datoon. Uy, tami. Alam mo block. Ayan guys, dumating na yung materials na gagamitin natin. So ayan yung hollow blocks. So maya maya madi-deliver na rin guro yung mga semento. Ayun, balik tayo kay Bossing. Boss, ayos lang. Video pa, video kayo. So, igo naman nagkakango ng pala ni mo. Ayan, tingnan natin yung ginagawa ni Bossing. Kaya pa boss? Di pa init. So ayun guys, di pa talaga namin alam kung kaninong hollow blocks to kasi yung apelyido ng may-ari daw nito is Navalis. So ang nag-order sa resibo is Amugis yung apelyido. So inaantay pa natin yung klarifikasyon kung kanino nga ba talaga yan o hindi, baka nagkamali lang. So ayun, balik tayo kay boss. Boss, ayos. Balikan natin yung ginagawa niya. Nya, tama ka na. Kaya pa man di ay? Kayahin natin hanggat may buhay. Hanggat may buhay kaya. Okay, boss, alright.
yung kaibigan kasi ni boss na si Ano? GC James. Yung si King Kong. Oh, di pa daw nagising, tulog pa daw. Si boss palabiro talaga. Yeah, okay tayo. Pero okay kayo. Okay pa sa ulay. Ayan guys, may dumating na naman na materialis. Ewan ko kung kanino to. Haka, tingnan natin. Na, pareha sa mo ato boss. Wag mi kabalog. Wala man gud ang purman dre. Likod shooter. Katubod, likod po shooter ang address ato. Pero wala mi kabalo sa pangalan kay magpurman pod mi nagkatrabaho dre niya. Ang purman jud niadto sa Davao. Siya mo nasayod yun sa Amugis mo na no. Amugis? Mabuto ka ganiya, amugis mo to. Pero apon may nangutana mi sa mga taga diri nabalis daw ang tagiya ni. Pilido. Pag-iyas ha. Ani? Masulay pa pangutana din sa uban. So yan guys, nalaman na namin dito talaga sa amin yan. Daram rin. Guys. Talagang sa amin tong materialis na dumating. Ayan, wayway. Nga lublak ganiya, nilakaw kay Ano ba to? Nako. Kauban rin mo? Ano lakaw man to sila? Hindi uli, sure to. Yan, diri ramang kato. Kauban na magam is adol ra day. So, asa man plaster pod. Matangkay ang nabay. Balas sunod ako ani, balas ako sunod. Ay tapad lang guro na sila boss. Oo. Kay diri ra guna banda dapit oh. Balas ako ang sunod do. Balas. Dara aging balas kay para pabor pagpala dili kay dagkong bato. Oo, ano. Sige, okay ra bro. Oy, irog na namo ng mixer niya. Oo, dali lang nagtubutang niyo. Oh. Oso bali abot ato dana, ni lang. Ay lang pod kay amo lang nang kuanon. Mao day ni day. Pila na kubiko boss? Siyam. So yun guys, siyam na kubikong wayway yung dumating. So nalaman namin yung architect nga pala, nakapangalan sa architect yung mga materialis na in order. So yun, siyam na kubikong wayway. Maya maya darating din yung buhangin na gagamitin namin. So yung kasama niya umuwi dahil hindi niya nalaman kung sino ang nag-order. So ayun guys, ano na niya,